أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid ay napakahalagang talakayin ang ating tatalakayin ngayon. Ito po ay sa paano ang pamamaraan ng pagligo sa patay at pagbalot sa kanya hanggat sa pagsala sa kanya. At ito po ay marami ang hindi nabibigyan ng pansin at hindi na papag-aralan at hindi nabibigyan ng pagpapahalaga ang bagay na ito, na kung saan ay marami sa atin na namamatay pero hindi alam ng karamihan sa atin kung paano nga ba isagawa ang pagligo sa patay at pagbalot hanggat sa pagsala sa kanya. At ngayon ay gagawin natin mga kapatid, ipapakita namin sa inyo kung paano ba isasagawa ang pagligo, pagbalot hanggat sa pagsasagawa ng sala sa namatay. At narito po ngayon mga kapatid ang mga kagamitan na kinakailangan natin sa pagligo sa patay. Unang-una, kinakailangan natin ng gunting, kung saan gagamitin natin ang gunting na ito sa pagtanggal ng kanyang mga suot. At pangalawa, kailangan din natin ng gunting, kasi ang sunna po talaga mga kapatid ay bubunutin po natin yung buhok sa kanyang kilikili. So kailangan po natin, kung hindi natin magagawa yung bunot, ay kukuha po tayo ng shaver or kaya ay blade para matanggal natin ang buhok sa kanyang kilikili. At kailangan din natin ng maliit na gunting para magamit natin ang maliit na gunting na ito doon sa lalaki na kung saan mahaba ang kanyang bigote. At kailangan din natin mga kapatid ang isang baso ng sider. Ito po ay isang halaman na ang amoy nito ay nakapagtataboy sa mga insekto. Isang baso lang po ito. Isalay, halo po natin ito sa tubig. At kailangan po natin din ng isa ring uri ng halaman na tinatawag na kafor, isang baso. Katulad din sa kanina na nakita nyo, ay hahalo rin po natin ito sa tubig. Ito po ay isang mabangong halaman. At kailangan din natin ng mask na gagamitin natin para hindi natin maamoy kung ano man yung mga hindi kaaya-ayang maamoy natin. At kailangan din natin ng guantes at tela na gagamitin natin sa paghugas sa namatay doon sa kanyang masisilang bahagi ng kanyang katawan. At ito naman yung mga kailangan sa pagbalot sa kanya. Yung kaninang binanggit ko sa inyo kanina, yun yung mga kagamitan sa pagligo sa patay. Ngayon ay ang mga kakailanganin natin sa pagbalot sa namatay, kinakailangan natin ng tatlong magkakaparehas na tela. Ito ay depende po sa haba ng namatay, tatlong tela na putik katulad ng ibinalot sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at 7 tali kung saan itatali natin para magpapagtibay natin yung pagbalot sa kanya, 7 o kaya 5 o 3, depende po sa haba nung namatay. At kailangan din natin ng parang gagawin nating brief, itatakip natin doon sa masilang bahagi ng kanyang katawan, nang sa ganun habang sinasagawa natin ang pagligo sa kanya, kahit anumang dumi na lumabas sa harapan niya o sa likod niya ay maproteksyonan po sa pamagitan ng tela, parang brief na gagawin natin, na itatakip natin sa masilang bahagi ng kanyang katawan. At ihahalo natin ngayon ang sider. Kung nakikita nyo, kukunin natin yung isang baso ng sider at ihahalo natin ito sa tubig. Ito po yung pangtaboy sa mga insekto, yung amoy niya. At kukuha rin tayo ng kafor na isang baso at ihahalo din natin sa tubig. So ngayon mga kapatid ay magsisimula na tayo ngayon sa panimula sa pagligo sa patay. So unang-unang gagawin muna natin ay tatanggalin natin ang kanyang damit, ang kanyang suot ngayon, at ilalagay natin siya o tatakpan natin siya ng tela para hindi makita ang kanyang aura habang tatanggalin natin yung mga suot niya. Lalagyan natin siya ng takip doon sa pagitan ng kanyang pusod, mula pusod hanggang tuhod. Pagkatapos natin siya matakpan, ay ngayon ay magsisimula na tayong tanggalin ang kanyang kasuotan. Okay? So ang gagawin natin mga kapatid ay
irorolyo natin yung suot niya ngayon, yung suot ng namatay sa kanyang ilalim para matanggal. Pagkatapos ay hihilain natin yun. Irorolyo natin sa bandang kaliwa. Then pagkatapos ay sa bandang kanan hanggat sa mahila natin yun. Para matanggal yun, para magawa natin yung mga kapatid, ay kinakailangan natin gawin ang paggunting sa kanyang kasuotan. Unang-una, guguntingin natin ang kanyang suot. Okay? Sa kanan at ang kaliwa, ang suot niya. Guguntingin natin yung damit niya. Pagkatapos natin maisagawa yun, ay tatanggalin natin ang kanyang suot. At habang tinatanggal natin yun, ay iwasan po natin na makita ang maselang bahagi ng kanyang katawan o ang kanyang aura. So, tatanggalin natin yun, kanyang suot. Okay? So, itutulak natin konti sa kanyang likuran din, pag itatagilid natin ulit, tapos saka natin hihilain yung nagunting natin na suot niya. Ngayon, natanggal na natin lahat. Okay? Natanggal na natin lahat ng kanyang kasuotan kasi nagunting na natin habang may takip siya sa kanyang maselang bahagi ng kanyang katawan o sa kanyang aura, ay palalambutin natin ang mga joint, ang mga kasukasuan ng kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay palalambutin natin. Nang sa ganun, mapadali sa atin ang pagligo sa kanya. Then, kukunin natin yung maliit na gunting at kung mahaba ang kanyang biguti, ay guguntingin natin, babawasan natin yung kanyang mahabang biguti. At kung mahihirapan tayong bunutin ang kanyang buhok sa kilikili, ay kunin natin yung blade, yung shaver at i-shave natin yung kanyang kilikili at matanggal yung buhok doon. Pagkatapos doon ay paupuin natin siya ng kalahati lamang at hahaplusin natin o imamasahi natin ang kanyang tiyan ng dahan-dahan at ang layunin dito upang mapalabas kung mayroon mang pwede pang mapalabas mula sa loob ng kanyang katawan at nang sa ganun ay maging malinis siya at dalisay mula dito. Pagkatapos dito ay ang gagawin nung naliligo sa patay ay siyempre nakasuot na siya ng guantes. So kukunin na niya yung tela na kung saan i-rolyo niya sa kanyang kamay at yun ang kanyang gagamitin sa paghugas mula sa kanyang likuran at sa kanyang harapan. Pagsasabay niya yun. Pagkatapos niyang gawin yun, nahugasan niya, ay sisimulan na natin ngayon ang namatay na isagawa sa kanya ang wudu, katulad ng isinasagawa sa nagsasala. Ang unang-una, wuduan natin siya katulad ng wudu ng sala. Huhugasan natin ang kanyang kamay ng 3 beses, ang kanan at kaliwa niya. Then, mumumugan natin siya ng 3 beses. Then, lalagyan na parang pasisingutin natin siya ng tubig ng 3 beses. So, ganun po kadali. Hindi naman bubuhusan ng tubig, lalagyan lang ng konting tubig. Pagkatapos ay huhugasan natin ang kanyang mukha ng 3 beses. Pagkatapos ay huhugasan natin ang kanyang kamay hanggang siko ng 3 beses, yung dalawang kamay niya, kaliwa at kanang kamay, mula sa kamay hanggang siko ng 3 beses. At pagkatapos ay hahaplusin natin ang kanyang ulo hanggang tainga ng 1 beses lamang. Pagkatapos ay huhugasan natin ang kanyang paa. Pagkatapos ay kaliwa ng tagta 3 beses. At pagkatapos nito, nagawa na natin ang wudu. Dito ngayon ay sisimulan natin siyang bubuhusan ng tubig at magsisimula na tayo siyang paliguan. Ngayon, ang unang-unang bubuhusan natin ng tubig, unang-una ay ang kanyang ulo. Okay? Pagkatapos yung kunin natin yung sider sa ganitong pamamaraan, kukunin natin yung bula. Yung bula ng sider, kung saan man nagkaroon siya ng bula, kunin natin yun at parang magiging shampoo siya sa kanyang ulo at ikukuskus natin yun. At sisimulan natin siyang bubuhusan ng tubig sa kanang bahagi ng kanyang katawan at unti-unti natin kukuskusin at hahaplusin ang kanyang katawan sa kanang bahagi ng ganitong paraan. Okay? Pagkatapos bubuhusan natin siya ng tubig at ingatan po natin na makita ang kanyang aura habang ginagawa natin ito. Pagkatapos dito, may sagawa natin to ay ipapasok natin ang kamay natin sa likuran niya, sa bandang likuran din, 'di ba? Sa ibabaw din sa bandang likuran. Pagkatapos ay itagilid natin ang namatay sa kaliwa niya, patatagilirin natin ang namatay sa bandang kaliwa, nang sa ganun mahugasan natin yung likod niya sa bandang kanan hanggat doon sa bandang kaliwa. Okay? Para may kakayahan itong naliligo ng patay na mahugasan niya ang buong likuran nung namatay na hindi pa nahuhugasan.
At pagdating natin sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan, ay bubuhusan na lang natin ito ng tubig. Okay? Bubuhusan natin ito ng tubig. Nang sa ganun ay maiwasan natin na makita ito kumbaga mga tao na hindi dapat na makakita. Pagkatapos natin matapos ang paliguan ng kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan, ay lilipat tayo sa kanyang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Kung anong ginawa natin sa bandang kanan, gagawin natin sa bandang kanan. Okay? Yung kalahati ng kanyang katawan, yung kaliwa naman, bubuhusan din natin ng sidir. Okay? At paliliguan natin siya hanggat sa patatagilirin din natin siya sa bandang kanan at hugasan din natin ang kanyang likuran. Okay? Pagkatapos doon, natapos na natin yun mula ulo hanggang baba, uulitin natin yun ng pangalawang bisis. Uulitin natin ng pangalawang bisis. Kung ano yung ginawa natin kanina, ay gagawin din natin sa pangalawang bisis. Then, pagkatapos nun, naugasan natin siya ng sider at tubig, ay bubuhusan natin siya ng kafur. Yung tubig, kukunin natin yung kafur na isang timba at ibubuhos natin sa kanya at hindi na natin kailangan na haplusin pa o kuskusin ang kanyang katawan o imasahi pa sa pamagitan ng kafur. Ibubuhos na lang natin ito sa buong katawan niya. Ang layunin dito sa kafur ay para magkaroon siya ng amoy, pabango at mapagtibay ang kanyang mga katawan at upang maitaboy din dito ang tawag dyan, yung mga hindi kaaya-aya ng mga insekto na lalapit sa kanya. At ang Islam ay laging inaalagaan ang aura o masilang bahagi ng tao, buhay man ito o patay. At ang kafur ay isang bisis lang ito isasagawa sa namatay. Isang bisis lang ito isasagawa. Hindi katulad ng sidar, dalawang bisis natin isinagawa. Samantalang ang kafur ay isang bisis lang at hindi na natin kailangan pang kuskusin sa kanyang katawan. At pagkatapos dito ay tapos na tayo sa pagligo sa namatay. At ngayon ay yung pamamaraan ng pagligo natin sa lalaki ay katulad din na pamamaraan sa pagligo natin sa babae. Pagkatapos na siya paliguan, ay pupunasan natin siya. Isa ito sa magandang pagkikitungo natin sa namatay. O pupunasan natin siya nang sa ganun matanggal yung basa sa kanyang katawan. Pagkatapos dito ay tatanggalin natin ang takip ng kanyang aura at papalitan natin ng bago dahil nabasa na po yun. So papalitan natin ng bago na maiwasan pa rin ang na makita ang kanyang aura. At pagkatapos ay ililipat natin siya doon sa higaan, sa kabilang higaan, nang sa ganun ay maihanda natin siya sa kabilang lamesa upang isuot na sa kanya ang kanyang balot. Okay? So ngayon, pahihigain natin siya sa 3 balot. Yung 3 balot, nakaprepare na po yan. Okay, 3 balot. Pero hindi natin ibabalot to na isang bisis lang. Step by step ang pagbabalot natin dito sa kanya. Okay? So ngayon, ang gagawin natin bago natin siya balutin mga kapatid ay kukuha tayo ng pabango at papabanguhan natin yung 7 parte ng kanyang katawan kung saan ito ay ginagamit niya sa pagsujud, ang kanyang noo at ang kanyang ilong, ang kanyang mga dulo ng daliri, ang kanyang tuhod, 2 tuhod at ang dulo ng kanyang mga paa. So lalagyan po natin ng mga pabango yun. Pagkatapos natin malagyan ng pabango ay sisimulan natin kunin ang unang balot at sisimulan nating itakip sa bandang kanan patungo sa kaliwa and then yung sa kaliwa patungo sa kanan. Okay? Pagkatapos ay hihilain na natin yung natakip sa kanyang aura. Pagkatapos doon, isusunod natin ang pangalawa, mula kanan papunta sa kaliwa, din mula sa kaliwa papunta sa kanan, din pangatlo mula sa, then ganun ang routine ng pagbalot sa kanya. Pagkatapos ay itatali na natin sa kanya yung 7 o 5 o 3 tali at itatali natin at tatanggalin din natin ito kapag siya ay ilalagay na sa kanyang libingan dahil ang namatay ay ilalagay siya sa kanyang libingan sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Hanggat kaya natin hindi pagtitibayin ng tali dahil para mas mapadali sa atin ang pagtanggal nito. Ang babae ay iba yung ibabalot sa kanya dahil ang ibabalot sa babae ay isang damit at isang hijab at isang hijab, yung takip sa ulo niya at isang isusuot niya sa taas at saka isang pambalot sa katawan niya, sa buong katawan niya. At tatalian ng kanyang buhok ng tatlong beses. At ngayon mga kapatid, tapos na, nabalot na natin, pero wag muna nating takpan ang kanyang mukha.
Huwag muna nating takpan ang kanyang mukha dahil hayaan muna natin na dumating ang kanyang mga kamag-anak at mga kakilala upang halikan ang kanyang noo. Okay? Sa mga lalaki lamang o kanyang mahram ang kanyang halik sa kanyang noo at mananalangin sila para sa kanya. At hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang ating mga kasalanan at kasalanan ng mga kapatid natin mga Muslim. Pagkatapos nito ay takpan na natin ang kanyang buong katawan hanggat sa kanyang noo. At inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala bago natin marating ang bagay na ito ay nakapagbalik loob na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang alam natin ay wala tayong kasalanan at naway tapusin ng Allah ang ating kaluluwa sa mabuting gawain. Pagkatapos dito ay ihahanda na natin siya para sa isagawa ang sala sa kanya. Okay? Idadalhin na natin siya sa kung saan man pwedeng isagawa ang sala sa kanya sa masjid at kung babae ay sa gitna tayo tatayo sa kanya at kung lalaki ay sa bandang ulo tayo tatayo. Pagkatapos ay magtatakbir tayo ng 4 na takbir. Unang takbir ay takbiratul ihram, Allahu Akbar, at wala na po tayong babasahin dyan kundi ang suratul Fatiha. Pagkatapos mong basahin ang suratul Fatiha, isunod mo dito ay magtakbir ka ulit ng Allahu Akbar at basahin mo dito ang at-tashahhud al-akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Then magtakbir ka ulit sa pangatlo, Allahu Akbar, at basahin mo yung panalangin na mga itinuro sa atin ng propeta at isa dito yung kanyang itinuro na hadith ni Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min ad-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabil qabr wa min adhabin nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Pagkatapos nung basahin ng panalangin para sa kanya ay magtakbir ulit ng pang-4 ng Allahu Akbar at tumahimik muna sandali. Pagkatapos ay wala nang babasahin dito at magtaslim na kayo na sabihin yung Assalamu alaikum. Then sa kanan lang po, isang bisis lang po at hindi na po kailangan magtaslim sa kaliwa. At dito po mga kapatid ay tapos na po tayo sa pagligo, pagbalot hanggat sa pagsala sa namatay, and then ililibing na po siya. So hanggang dito na lamang po. Naway nakapulot tayo ng aral at natutunan natin ang mga gawain ito nang sa ganun ay mai-apply natin ito sa sino mang may mamamatay sa atin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.